Good morning. Na ako dito sa bukid. Nalagi sulti ang ginuusap ako about sa iyang pulong. So part po ni sa ko ang ministry sa akong pag-vlog nga makashare ko sa pulong sa Diyos nga pinaagi sa ako ang vlog. So kung nakapaminaw mo o nakakita mo ani nga video, paminaw basin og naamoy makatunan about sa kinabuhi nga walay katapusan nga gihatag sa Dios. So guys, makausap pa, good morning. So muna akong topic karong adlaw, ang kinabuhi nga walay katapusan uban sa Dios. Kung makadawat ka ani, makadawat ka o kinabuhi nga walay katapusan. Unsaon man ni? So muni ang nahitabo karon during the time nga naglingkod ko dito sa unahan, tanaw sa akong mga tao nga tigaan ko verse sa Ginoo about ani. So muna guys, kaning akong i-share kanimo sa Mateo 24:35. Ingon siya diri nga ang pulong sa Ginoo niingon, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. So kung imo yung hunahunaon o nagabasa ka sa pulong sa Diyos o sa Biblia, kanina yung heaven o ang earth mawala ni sa umabot nga adlaw sa pagbalik sa Diyos. Muna siya ingon siya nga heaven and earth will pass away, pero ingon siya, but my words will never pass away. Ang mga pulong sa Diyos dili na siya mawagtang, eternal na, hangtod sa hangtod. Kung pila ka million years ug katong giingon sa scientist nga million Milky Way sa galaxy, pinakadugay na pinaka nga edad, million na nga edad sa galaxy, pero mo puna ang kinabuhi nimo walay katapusan muna. So unsa man gyud ka importante ang words sa Dios. Palalom ta ingon sa John 1:1, ingon siya nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Bantog sa sinugdanan di ay sa wala pa gibuhat ang kalibutan, naa na ang pulong. Kaning pulong nga gisulti ang pulong sa Dios. Og pag-ingon pa, pagsulti pa ni, ingon pa gyud diri, and the Word was with God. Ang pulong sa Dios uban kaniya, and the Word was with God. And the Word was God. Ang pulong di ay Diyos mismo, siya mismo ang pulong. Muna kung wala ka o gawhanon ka sa imong mga pangununa, di ka kasabot ani. Gawas kung maminaw ka hantod, i-allow nimo ang Holy Spirit mo open sa imong heart about ani nga pulong, about ani nga topic. Yun siya nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang pulong Diyos. So eternal na siya. So kung ang atong amahan dili mamatay hangtod sa hangtod, ang pulong pud kay atong amahan Diyos
O kaning nga word nga giingon diri, Diyos pud magpalalom ta. Kung unsa ka importante ni siya. Sa John 1:14, ana siya, the word became flesh and made his dwelling among us. We seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. And the Word was made flesh. Nahimong unod ang pulong sa Dios. So kung imong subayon kinsa man ang pulong nga nahimong unod. Now, sa atong mga pagtuo katong wala pa ta kabasa sa pulong sa Ginoo, sa atong dati nato nga grupo nakailan na ta kang Hesus. Muna yung niya, and the Word was made flesh. Gipadala sa Diyos ang iyang anak og naghimong nagkatawang tao. Nagkatawang tao. Tanawa ha? Sa John 3:16. Kaya tungod, nganong gipadala man sa Diyos ang iyang anak. Kaya tungod sa katawhan. Sa gi-create sa Diyos, gi-create nila ni Jesus sa unang panahon. Sa una pagyud. Sa panahon pa niya iba, nakasala man ang tao. Pero gigukod kay ngano man, mahal man sa Dios ang mga katawan. Tanawa, ingon sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world. Through Him, sa 18, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God, one and only Son. So yun siya, gipadala sa Diyos ang anak niya. Siguro, tanaw niya, Lord, istorya nila. Nak, padala ta ka dito nakbe, once and for all, para mong luwason ang mga tao. Kanya ra bang mga tawhana, gihimo ra ba nato ni pareha sa tong image. 100% ang pagka-Diyos lang ang wala pa. Muna nga, ipadala ni sa Diyos Amahan ang ayang anak na si Jesus. Kung kinsa ra tong matuo sa iya, tagaan niya kinabuhi nga walay katapusan. O katong kinsa tumutuo sa iya, dili malaglag. Sa ato pa, balik ta sa Mateo 24:35. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Na may kalaglagan. Muna iingon dito Jesus nga, ang heaven and earth will pass away. Ma-wipe out yun ni tanan. Pagbalik sa Diyos, pagbalik sa anak sa Diyos, pagbalik sa Ginoo ni Hesus Kristo, ma-wipe out ni tanan. Walay mabilin ani, kundili ang pulong mo. Unya karon kay kanang pulong eternal mo na. Kung naa ka ana, eternal beings po ka. Sa John 1:12, ingon siya, yet to all who did receive, to those who believe in His name, the name of Jesus Christ, the name of Jesus of Nazareth, He gave the right to become children of God. He gave the right to become children of God. So kung dawatong ni mo si Jesus, mutuo ka, tagaan ka niya og katungod nga mahimo anak. So muna dahilan nganong gipadala sa Dios ang iyang anak para ikaw nga mutuo mahimo po kanyang anak. Ingon siya diri, children born not of natural descent nor of human decision
or the husband will, but born of God. Kung ikaw mudawat ka kang Ginoong Hesukristo, sa anak sa Dios, wala ka na tao gipakataw nga kanang tawo nga tawhanon ba, kanang gawas tiyan sa inahan, na tao ka spiritually. Ang tawag da, mahimo kang born of God. Dili decision sa tao, dili decision sa imong inahan, sa imong amahan, kundi decision sa Dios. Mahimo kang born of God. Mo na ang tawag nilang sa John 3:3. You must be born again. Verily, verily, I say unto you, you must be born again. Sa John 3:3. Mataw ka pag-usab. Sa ito pagka nataw na ka, nga tawhanon, na kaning tawhanon, subject man ni sa kalibutan. Maapil ni sa pagkalaglag. Maapil ni sa pagkalaglag. Muna nga, kung maapil man sa pagkalaglag, kinahanglan nga naay mo luwas. Unya, gipadala man yun sa Diyos ang iyang anak, kay tungod na higugma sa imuha. Ang kinahanglan nga dawato ni mo siya. Para ka maluwas, dili ka malaglag. Ug magkabaton ka og kinabuhi nga walay katapusan. According sa John 3:16. Mao na guys, ang buot pasabot. Anong gikinahanglan nga luwason sa Dios ang tao kay tukod nakasala pa sa panahon ni Adan ug ni Eva. Namana nato na. Nadala nato na hantod karon mo nga ang tao mamatay. Mo na gikinahanglan sa nimo ang Dios, ang pulong sa Dios nga makakaon ka sa pulong sa Dios para mabuhi ka hangtod sa hangtod. Kay kanang pulong nga imong gikaon karon, nga imuhang gipaminawan karon, Diyos mismo na. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kinahanglan makakaon tayo. Muna ang pamaagi. Ngayon ka nga, buutan man ko, wala, dili ka pwede. Laglag gapon ka. Kaya nga naman, wala man ang Espiritu sa Diyos mo, wala man ang anak sa Diyos mo. Kaya nga naman, nakasala ang tao, namana nato na dito sa panahon pa ni Adan o ni Eva. Nakasala man sila. Hantod sa hantod, muna nga ang tao namatay. Pero, ingon sa diri sa Romans 3:10, no? There is no one righteous, not even one. Wala gyud. Wala righteous. Mingo ka buutan man ko, dili ka righteous sa mata sa Ginoo. Laglag ka. Laglag ka. Dili ra ka kutob sa ning kalibutan. Pero kagihigugma man sa Dios ang kalibutan, apil na ka. Kung mutuo ka sa iyang pulong, mutuo ka sa iyang anak, tagaan ka niya o kinabuhi nga walay katapusan. O dili ka malaglag. Sa Romans 6:23, mag-end ko diri. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Oh? Ang bayad sa sala kamatayon. Muna nga katong panahon ni Adan ug ni Eva, yung inan sila sa Ginoo nga ayaw ning kauna ning kuan na kaning the tree of knowledge of good and evil. Duha man to ka puno, the tree of life pod. So, buot pa sa buot, ipakaon sa iya ang tree of life. Ayaw lang dong the tree of knowledge of good and evil. Niya karon kay na ilad man sa yawa. Ina niya, pwede man na makaunon naman na. Ingon ng babae nga, dili Dili ipakaon sa Ginoo, sa Dios. Kay mamatay mi. Ingin po ng yawa. Adili oy, dili tinuod. Kung kauno ni muna, mahimo mong pareha sa ilaha. Muna, ang sa'yo nakakuha na itong naigarbo ang tao. Gusto po mahimong Diyos. Mahimong shortcut. Shortcut pa. Na dili man na pwede mag-shortcut.
Ilang moagi ka sa process ka, ang Diyos mismo, moagi process. Si Jesus galing, agi process. Pagkadosi pa niya, wa pa, patuga-tuga sa preach, ibadlong siya. Uli, kadili pa ni mo time. Agi yung kag-process. Muna siya ron guys. Ang bayad sa sala, kamatayon. But ang gasa, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kung dawaton ni mo si Ginoong Jesucristo, tagaan ka niya o katungod nga mahimong anak. Kung anak na ka, sa ito pa, pareha na mo ni Jesus. Siya lang ang una. Ikaw ang kadua, pero lahi siya, kay gikan na siya sa langit. Ikaw, gikan ka diri, pero gitagaan ka niya espiritu sa Diyos. True sa papaminaw ni mo sa iyang pulong. Muna guys, dawata si Ginoong Jesucristo, dawata si Ginoong Jesus nga anak sa Diyos, o tagaan ka niya o katungod nga mahimong anak. O kung mahimo na kang anak, makabaton ka na o kinabuhi nga walay katapusan. Dili ka na malaglag. Munang sa heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ang pulong nga dili mo mawagtang eternally naa sa imong kasing-kasing. Ug mo na nga dili na ka mawagtang kung dawaton nimo ang anak sa Dios nga si Ginoong Jesucristo. Muna guys. So karong orasa kung nakapaminaw ka magprita, isurrender nimo imong kinabuhi nga kay pasaylo. Sundan lang ni ako ang pagampo. Ginoong Hesus, karong adlaw nakapaminaw ko sa imong pulong through ang aning nga vlog. Karong adlaw Ginoo, gidawat ko ikaw nga personal na akong manluluwas. O Ginoo sa akong kinabuhi. Pasaylo ako Lord sa akong mga nahimong nga sala. O patnubayan mo ako Ginoo. Guide me Ginoo. Giyahi ako ugad sa pagkinabuhi nga Diyos ng Amahan. Kining tanan Lord may akong pagampo sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Lord, salamat Ginoo sa inyong tawhana nga nagadawat karon. Mahimo na ni siyang anak amahan ko. Nalangini siya Ginoo uban ang iyong kabanay man. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Bye guys.